Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid sa ating series na mga men and women of the Bible and tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon kung paano natin ma-appreciate ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon as men and women sapagkat hindi tayo nilikha na lalaki at babae for no reason kung hindi merong napakahalagang dahilan ang Panginoon. And that's why nagpakilala sa atin ang Diyos bilang Diyos Ama. And if there is a Father, there are children. And His children are men and women. Hindi nga lang tayo, wala nga lang tayong Diyos Ina. Because there is no such thing. Pero meron tayong Diyos Ama dahil ang ating Panginoon ay ang ating Diyos ay Espiritu at makapangyarihan at wala siyang kayang hindi gawin. Kung gusto niya na sa pagkakataon na ito ay magkaroon ng tao ang mga upuan na yan na walang laman, ay magagawa niya. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, let us celebrate the men and women of the Bible. Let us celebrate ourselves. Let us celebrate the creation of God. At tayo po mga kapatid ay nasa pang-14 na part na ng ating series na Men and Women of the Bible. And as we continue to delve into the stories of men and women of the Bible ay nakikita natin na nakaka-identify tayo talaga sa mga kalalakihan na ito, mga kababaihan na ito na napatala sa Biblia. At nakikita natin kung paanong in our own small way ay nasasalamin din natin ang ating mga sarili sa mga dakilang babae at lalaki na napatala po sa Biblia. Hindi po ibig sabihin na dahil sila ay napatala sa Biblia, hindi na natin sila kayang gayahin. Sapagkat ang kakayanan para gayahin sila ay wala sa atin kung hindi nasa Panginoon. Nasa Kanyang salita. If you are ever wondering, paano kaya ako magiging katulad ni Sister ganon? O paano kaya ako magiging katulad ng tao na yon na may kabanalan? Ang salita ng Diyos ay naririto para ito ay ituro sa ating. Ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging pinabanal ng Diyos is an open secret of the Bible. Hindi ito tinatago. Nagiging lihim lamang ito dahil nililihim sa atin ng dyablo. Yung hindi mo ma-appreciate yung iyong pagiging Kristiyano, yung hindi mo ma-appreciate yung pagiging anak ng Diyos, yung kung minsan, yung ating excitement ay parang tubig na natutuyo sa Panginoon. But nevertheless, kagaya na sinabi ko mga kapatid, laging nasa atin ang Diyos. Kung tayo man ay binubulag kung minsan ng kaaway, minamanhid ng kaaway, pinaparalisa ng kaaway sa ating pananampalataya, pinapalamig tayo na parang yelo sa ating pananampalataya, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Dahil ang totoo, nandyan siya sa mga puso natin. Kaya nga sa umagang ito ay tutunghayan po natin ang isang karakter sa Bible na pamilyar po sa halos lahat ng tao. At ito pong tao na ito ay hinahangaan natin ngayon. Pag binasa natin ang mga natala sa Biblia tungkol sa kanyang buhay ay talaga namang ma-amaze tayo sa kanyang buhay. And to many of us, bilang mga Christians, He is a model. Lalo na po sa mga gawain ng Panginoon. Ito pong tao na ito. At alam ko na ito ay kilala ng marami sa atin. But there are some aspects of His life, nung siya ay nabubuhay pa, bago siya maging lingkod ng Panginoon, na maybe to some of us ay bago. At yung po ang titignan natin. At titignan po natin ano ba yung meron sa buhay ng taong ito na maaring mangyari din sa akin. At ano ba sa meron sa buhay ng taong ito na nagawa niya
na magagawa ko rin. At ang ating pong karakter ngayon ay si Pablo. Kaya po ang title ng ating mensahe ngayon, ang ating part 14 ay si Pablo at ang kanyang mga pagbabago. Paul and his transformation. Bago po tayo makakilala sa Panginoon at makapagbuklat ng Biblia, ang alam natin, pag sinabing Saint Paul, kilala po yan. Saan nag-aaral yan? Sa Saint Paul. Di po ba? Pag sinabing Saint Paul, automatically, alam ng lahat, yan yung Saint Paul of the Bible. At yan po ang tutunghayan natin ngayon. At ito pong si Paul, bago po siya maging tawaging Pablo, dahil yun ang pangalan niya sa Romano, ay ang tawag sa kanya nung una ay Saulo. Saulo, parang pag iniisip mo, kung malalaman mo yung story niya, napupuntahan po natin ngayon, ay talaga namang bagay na bagay sa kanya yung Saulo bago siya naging Pablo. Anyway, ito pong si Pablo mga kapatid ay hindi po karakarakang isang banal na alagad ng Panginoon. Ang totoo niya, itong si Saulo or si Pablo ay kalaban ng ating Panginoon sa panahon noon. Meron po siyang pinagdaanan. Dumaan din po siya sa ating pinagdaanan noon na akala na natin na yung pananampalataya natin noon, ito na yun, talagang dito na ako mamamatay. Nakapadlock na ako dito, nakakandado na ako rito. Ipinasok pa sa kahadero, wala na. This is it. Sabi natin. All the other faiths all around, religion all around is wrong. Ganun ang ating paniniwala. At dumaan din po tayo minsan sa panahon na pag nakakarinig tayo ng mga born-again Christian, mga Protestants, parang ang tingin natin sa kanila, pag habang tinitignan natin yung mga Protestants sa mga born-again Christians, dahan-dahan may lumalabas ng mga sungay sa kanilang ulunan. Kasi yun ang ating orientation. Ganon din po si Apostol Pablo. Kasi po itong si Apostol Pablo ay bago maging Kristiyano, siya isang Hudyo by faith, by religion. Kasi po yung pagiging Hudyo is somewhat a nationality and a religion at the same time. Kasi sa panahon noon, ang reliyon at ang gobyerno ay isa sa Israel. Sa panahon ngayon, marami pa ring bansang ganyan na ang reliyon at ang gobyerno ay isa, lalo na po sa mga sa Middle East. Na talagang you have no choice if you are born in that country, kailangan yung pananampalataya ng bansa na yon, i-embrace mo. Dahil pag hindi mo in-embrace yung pananampalataya na yon, yung iba, even your own family, kapag ka tinilikuran mo yung faith na yon, may lisensya sila na ikaw ay patayin. And it's an honor for them to kill you. Ganun po ang pananampalataya ni Apostol Pablo. Kasi po yung mga Hudyo ay masyado silang zealous, masyado silang dedicated sa kanilang religion to the point na if you are not a Jew, wala kang kwenta sa kanila. Marami po tayong maririnig na istorya na pagka Hudyo, hindi naman lahat ng Hudyo, usually ay ang ugali po nila ay kakaiba. Kasi nga, para sa kanila, lalo na yung mga Hudyo na hanggang ngayon ay hindi kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo, pag hindi ka Jewish, baliwala ka sa kanila. Wala kang, sa madaling salita tawagin natin, wala kang kwenta sa kanila. Because they think, up to now, they are thinking na sila yung supreme nation, supreme people of God. At sila yung pinakamataas. All the rest, all the people in the world, they don't matter. Dahil ang tingin nila talagang kami lang ang tama, kami ang tama, at kami ang nangingibabaw sa lahat. To the point na nagiging, kuminsan, masyado na silang mapagmataas. Ito pong si Pablo ay dumating sa panahon na sa
kabila ng kanyang pagiging mabalasik laban po sa mga Kristiyano, siya po yung tao na hindi siya mapakali hanggat hindi siya makakapanghuli ng isang Kristiyano. At ang ginagawa niya, pinapasok niya ang mga bahay-bahay, may kasama siyang mga sundalo, because he is a soldier himself. At kapag may Kristiyano sa tahanan na yan, hihilahin nila palabas yan. Lalaki, babae, bata. Kinukulong, tinutorture, pinapatay. So, ganyan po si Pablo. Pero, si Pablo kaya, pero, magugulat tayo, bakit ngayon, Pastor, si Pablo ay kilalang-kilala na Saint Peter na talagang ginagalang ng religious community. Not only Christian community, but almost every religious community. Ay dahil po yon sa kanyang pagbabago. Mula sa isang napakabangis na tao, ay binago siya ng Panginoon at siya ay naging mapagpakumbabang tao pagdating ng panahon. At sa ngayon, yun ang normally na natatandaan ng mga Kristiyano kapag sinabing Paul, santo yan. Pag sinabing santo, mabait yan. Pero dahil sa hindi pagbabasa ng Biblia, marami ang hindi nakakaalam ng history po ni Apostol Pablo. So, si Apostol Pablo mula sa pagiging kalaban ng ating Panginoon ay naging tagapagtanggol ng ating Panginoon at ng pananampalatayang Kristyanismo. Siya po ay maraming sinulat sa Bible. Nagsulat po siya ng 13 books. And in one of his books, in one of his letters na tinatawag na mga epistles, sa Timoteo po, sa unang Timoteo 1:15-16, ay ganito po ang mababasa natin na sinasabi niya kay Timoteo na noon ay mini-mentor niya. Ang sabi niya po ay ganito, ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat na naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinaka-makasalanan sa lahat. This is Paul speaking, sabi niya. Ako ang pinaka-makasalanan sa lahat. Ngunit, kinaawan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan. Remember, ang nagsasalita po rito ay si Pablo na galit sa mga Kristiyano noon. At ang tingin niya, ang mga Kristiyano ay makasalanan dahil tinatalikuran nila ang Jewish religion. Pero nung nagkaroon siya ng pagbabago, ito na yung sinasabi niya, na si Kristo na, sa pamamagitan niya, ang nagpakita kung gaano katyaga ang Diyos sa makasalanan. Noon sa kanya, ang tingin niya sa Hudyo, sa mga Christians makasalanan, pinapatay niya. Pero ngayon, iba na. When he became a Christian, ang tinatawag niya ng mga kasalanan, mga taong makasalanan, ay yung makasalanan na sinasabi po ng Biblia. Sa pagpapatuloy po, ang sabi, magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin, sabi ni Pablo. Para sa iba, nasasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ang sinasalamin po ng mga verse na ito ay ang pagpapakita ng pagbabago po ni Apostol Pablo. Mula sa paglaban sa ating Panginoon at sa Kristyanismo ay naging promoter na siya. Naging defender na siya ng Christian faith. At kung babasahin po natin yung kasaysayan niya, wala siyang pinipili. Yung mga templo noon, nangyari sa bato, pinapasok niya yan. At dinadala niya ang salita ng Panginoon doon. There was a time na nagtataka yung mga Hudyo. Dahil nagsasalita siya about Jesus, about the Word of God, about the good news of salvation, ang sabi ng mga kapwa niya Hudyo, teka, di ba si Pablo yan? Di ba yan yung nanguhuli ng mga Kristiyano? Anong ginagawa? Anong sinasabi niyan ngayon at dinidepensa niya ang mga Kristiyano? Mula sa pagiging persecutor ng mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, tignan natin ang mga pagbabago na nangyari po sa buhay ni Pablo.
bago po natin ituloy doon, tignan mo po natin yung konti yung kanyang biography ni Apostol Pablo. Unang-una po mga kapatid, si Pablo ay isang Benjamite. Ibig sabihin, Hudyo siya talaga sa lahi ng mga Benjamin. One of the 12 tribes of Israel. At ang mga magulang niya ay mga Pariseo. Pag sinabi mga Pariseo, mga pari, tagapagturo ng batas sa panahon noon. Yan po si Pablo. At ang kanya mga magulang ay mga maiinit na mga nasyonalista. Sa panahon kasi noon, pag Jew ka, yung religion mo, yung faith mo, and your nationality is almost the same. Ang hirap niyang paghiwalayin. Kaya more or less, nakikita natin kung saan nanggagaling itong si Pablo. Talagang by blood, Hudyo siya. At ang mga magulang niya ay talagang mga fanatic na mga Jew. At ang salita po na ginagamit niya ay yung lingwahe na Aramaic. Kung napanood niyo yung The Passion of Christ, pag nagsasalita si Jesus Christ ng ibang language at saka yung mga Jew na pinapakita ron, Aramaic po yung language niya. So makikita niyo talaga na nasa kultura ni Pablo ang pagiging Hudyo. At hindi lang yung mga kapatid, itong si Pablo ay isang estudyante rin ng isang kilalang rabbi na ang pangalan ay Gamaliel, na mababasa rin natin sa Bible. At yung Gamaliel na yun ay kilala at sikat among the Pharisees. Doon siya nag-aral, yun ang nagturo sa kanya. And as a result of that, sa pag-aaral niya ng batas ng mga Hudyo, siya ay naging isang abogado rin. At siya ay naging miyembro ng Jewish Supreme Court. Ito po yung mga credential ni Pablo bago siya maging Kristiyano. Member po siya ng Sanhedrin na binubuo ng 71 men na siyang namamahala ng gobyerno ng Israel. Si Pablo rin, mga kapatid, ay isang religious extremist. Ibig sabihin, pagdating sa kanya pagiging Hudyo, talagang mainit siya. Close to fanatic. Ang tama lang sa kanya, yung kanyang pagiging Jew. Wala nang iba. Pag kumontra ka sa kanyang pagiging Jew, kaaway ka niya. Ganun po siya. At mabalasik po itong si Apostol Pablo. At ito pong si Apostol Pablo ay ayon sa Biblia, nung unang pinatay yung kauna-unahang martir sa Biblia, ito po si Esteban, isang alagad ng Panginoon. Si Esteban po ang unang-unang nadala sa korte ng mga Hudyo sa Sanhedrin, at malamang-lamang nung nililitis po si Esteban, ay nandun si Apostol Pablo, and when he was executed, nung pinatay po si Esteban sa pamamagitan ng pagbabato, siya ang nagbabantay ng mga damit ng babato. So with his approval, ito pong si Esteban ay napatay. And I believe, parang nakikita ko na habang pinapatay po si Esteban, tuwan-tuwa si Apostol Pablo. Kasi sa kanila, pag hindi ka Hudyo, wala kang kwenta eh. Dapat kang mamatay, lalo na para kay Pablo. At ito pong si Pablo ay determinado na burahin sa ibabaw ng lupa ang mga Kristiyano. Parang kung titignan natin, para siya yung Hitler of the New Testament. Kung si Hitler, mga Hudyo ang gusto niyang burahin sa mundo, si Pablo naman gusto niyang burahin sa mundo ang mga Kristiyano. At ito po ay ang makikita po natin when we read his story, yung kanyang biography. Actually, si Pablo po, yung tinatawag nating Saint Paul, si Apostol Pablo, is a religious terrorist. Ano po bang naisip natin kapag narinig natin yung salitang terrorist? Ba'y talagang matatakot ka sa kanya? Kahindik-hindik siya bilang isang tao na naniniwala na tama ang kanyang relihiyon, at kapag siya ay nakakapanakit, nakakapatay ng Kristiyano, ang alam niya, yung ginagawa niya ay para sa Diyos. So ugali niya talaga ay isang terorista. So paano po siya nagbago? One day, nang siya po ay
pumunta sa isang misyon, papunta sa Damascus City, dahil nabalita niya maraming mga Christian doon, humingi siya ng warrant sa mga Hudyo rin para bigyan siya ng authority na manghuli ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano ay sa kanyang paglalakbay papunta ng Damascus, ayun na nga, biglang nagliwanag ang kapaligiran, napaluhod siya, napadapa siya, at yung liwanag na yun ay nagsalita sa kanya. Sabi sa kanya, Pablo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang nagsalita po ay ang ating Panginoong Jesus. At nung tinanong niya, sino po kayo? Hindi niya alam eh. Ako si Kristo na pinag-uusig mo. And then, nabulag siya for 3 days and 3 nights. And after that, 3 days after na makakita siya, ilang araw lang, wala pang 1 linggo, yung Pablo na pumapatay ng mga Kristiyano, nang tutorture ng mga Kristiyano, yung kasabwat sa pagpatay kay Esteban, na lingkod ng Panginoon, na tinutugis lahat ng naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay magkaroon na ng kaliwanagan, wala pang 1 linggo, nagpipreach na siya sa mga templo ng mga Hudyo. And he was preaching about salvation, and he was preaching about the Lord Jesus Christ. Sinasabi niya, ang tunay na Diyos ay ang Panginoong Jesus. Alam niyo sa mga Hudyo, pag narinig yung salitang ang tunay na Diyos ay si Jesus, nako po, masyadong tawag doon, parang nakukumbulsyon sila dahil insulto sa kanila yon. Dahil up to now, even the Christians in Israel are diminishing. Dati 1%, ngayon below 1% na. And if you go around Israel asking about Jesus, bibihira po ang nakakakilala kay Kristo up to this time. At kung meron man, konti lang. At alam naman natin na nangyayari ngayon sa Israel, yung mga Christians doon, yung mga born-again Christians doon, even Catholics, ay pine-persecute ngayon doon sa Israel. Pag naglalakad ka, born-again ka, magugulat ka lang, may duduraan ka sa muka because you are a born-again Christian. Ganun po yung yun po yung dating karakter ni Apostol Pablo. Mabalasik talaga siya. Ano bang tawag doon? May tawag doon eh. Basta magagalit din siya when it comes to the issue of faith. Pero nung siya ay nakakita na, amazingly, wala pang 1 linggo, pinagpipreach niya na si Jesus Christ. And he was willing to die for the good news. Yun ang maganda kay Pablo. Yung siguro, alam niya, meron ako napatay na Kristiyano eh. Kaya siguro, sabi niya, kung ako man ay mamatay bilang Kristiyano, dapat lang. Kaya wala siyang takot. Siya po ay sulong ng sulong. Ang pumipigil lang sa kanya, yung mga kapwa niya mananampalataya. So, ano po ba yung 3 pagbabago na nangyari kay Pablo na maaari ding mangyari sa atin? Maybe we have a situation in life. Meron tayong kalalagayan sa buhay natin ngayon na kailangan natin ng pagbabago. At maaaring sinasabi natin na, pero ang hirap baguhin eh. Ang hirap baguhin, ang hirap talikuran ng kasalanan kong ito, ang hirap talikuran ng pagkatao kong ito. Paano ang gagawin ko? So, tignan po natin ang mga lesson sa buhay ni Apostol Pablo na may apply po natin sa ating buhay. Unang-una, mga kapatid, na isang lesson o pagbabago ni Pablo ay yung dating terorista naging evangelista. Dating terorista, ngayon ay nag-evangelize na. Ang sabi po sa Filipos chapter 3, verse 6 and 7 ay ganito, kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa relihiyon ng mga Hudyo, this is Paul speaking, inusig ko ang iglesia, ang church. Ang sabi niya, walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan, being a Jew. Pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon ay tinuring ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. He used to be a terrorist against Christians. So, sinasabi niya sa mga Hudyo,
na nagtatanong sa kanya, kung sa pagiging Hudyo lang, hindi nyo katatalunin, sabi ni Paul. Lawyer ako, mag-aral ako kay Gamaliel. I belong to the Benjamite tribe, sabi niya. Masigasig ako. Sabi niya. Pero, ngayon, alam ko na yung katotohanan, sabi niya, wala nang halaga sa akin ang lahat ng bagay, maski yung nakaraan ko, sabi niya. Ang mahalaga na lang sa akin ay si Kristo. Kung tayo ay merong dapat baguhin, na nahihirapan tayong baguhin, ang susi, mga kapatid, pahalagahan natin si Kristo nang higit sa ating sarili, nang higit sa ating comfort zone, nang higit sa kayamanang material, nang higit sa lahat ng bagay, maging nang nilalaman ng ating puso. Mahirap po magbago kung ang mahalaga pa rin sa atin ay ang ating sarili. At ang nakakatuwa, mga kapatid, there is nothing wrong kung pahalagahan naman natin ang ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong kalugi-lugi. Di po ba? Si Apostol Pablo, dating terorista, tinalikuran niya yung kanyang pagiging terorista at isang fanatic na Hudyo. Paano niya nagawa yun? Nagtataka nga yung mga Hudyo, paano na-transform itong si Pablo? Dati kapanalig natin ito, kagaya natin ito, nagalit sa mga Kristiyano. Paano siya nagbago? Ito po yung clue na sinasabi niya. Lahat ay walang halaga na sa Kanya dahil kay Kristo. Ibig sabihin, ang pinakamahalaga na kay Pablo ay si Kristo. Sometimes we struggle in our faith. Sometimes we struggle in our lives. We struggle with our emotions. Nahihirapan po tayo. Mahirap po talaga. Hindi natin sinasabing madali. Pero once na pinahalagahan natin ang Panginoong Jesucristo ng higit sa lahat, surrender mo yung sarili mo sa Panginoon, ang buhay mo at ang lahat sa'yo, magbabago ka. Ano ba yung kailangan mong baguhin sa buhay mo ngayong kapatid? Na dati ay talagang pinaninindigan mo. Baguhin mo yon sa pangalan ng ating Panginoon. Sa pagbibigay ng halaga sa ating Panginoon. At ganito po ang ginawa ni Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo po ay naging tagapagtanggol at tagapaghayag pa ng Ebanghelyo. He goes out para maligtas sa mga tao. Ang sabi po sa 2 Timothy 2:8 ay ganito, alalahanin mo, si Timoteo yung kausap niya rito sa kanyang sulat, ang magandang balita tungkol kay Kristo Jesus na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David, ito ang ipangaral mo. Not only is he teaching about the good news and about our Lord Jesus Christ Himself, but he is encouraging other people like Timothy, na sabi niya, ipangaral mo rin si Kristo. Siguro sabi ni Timothy, look who's talking. Di ba dati, ang tawag, inuusig mo si Kristo at yung mananampalataya niya, bakit ngayon? Tinuturuan mo na ako na ipangaral ko si Kristo at wala nang iba. Dahil nabago na nga po si Apostol Pablo. Dati, maaaring ang buhay natin, sa buhay natin tayo yung nasusunod. Dati, maaaring sa buhay natin, ang nasusunod yung kapritsyo natin. Yung desires natin ang nasusunod. At kung ano-ano ng problema ang dinala sa atin ito dahil ang pinapahalagahan natin ay ang ating sarili. It's about time na ang pahalagahan natin over and above our person and our lives ay pahalagahan natin ang Panginoon. At i-encourage pa tayo ni Apostol Pablo, ipangaral nyo rin sa iba ang Panginoong Jesus. Parang sinasabi ni Pablo, kita nyo nga ako na bago ako.
Di ba dati nanguhuli ako ng mga Hudyo, pumapatay ako ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano. Pero ngayon, hindi na. Kasi nakilala ko na si Kristo. And He's encouraging everyone to follow Jesus. Kaya mula sa pagiging terorista, naging ebanghelista siya. At hindi lang yon sa kanyang pagiging ebanghelista o pagdadala ng salita ng Panginoon at pagpapakilala sa ating Panginoong Kristo, nakasama na rin siya sa mga iniusig dahil kay Kristo. Dati siya ang nag-uusig ng mga tao na naniniwala kay Kristo. Ngayon, kasama na siya. Tignan po natin ang sabi sa 2 Timothy 2:9. Sundan mo muna po natin sa verse 8. Ang sabi rito, ito ang ipinangaral ko, sabi ni Pablo kay Timothy, na siyang dahilan, sabi sa verse 9, ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ako na parang isang kriminal. Pero hindi nakakadena ng salita ng Diyos. What is the point? Sabi ni Pablo, kasama na rin ako sa inuusig. At parang sinasabi niya kay Timothy, huwag kang matakot. Mabuti ang mausig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dati ako ang nanguusig, ngayon ako na rin ay inuusig dahil kay Kristo. At sa mundong ito, kahit hindi kasi Pablo, every day, maybe on an hourly basis, tayo po ay inuusig ng sanlibutan sa ating pamumuhay Kristiyano. Kaya wag po tayong susuka, hayaan natin yung sanlibutan. Talagang wala namang gagawin ng sanlibutan o ang kaaway kung di usigin tayo. Huwag lang tayong magpapa-epekto. At maging matapang tayo sa ating pananampalataya at paninindigan kahit na tayo ay pine-persecute ng kung sino man. Si Apostol Pablo rin, mga kapatid, ay hindi lang siya naging ebanghelyo, kundi yung pagsisikap niya sa paghahayag ng ebanghelyo ay matindi. Ang sabi po sa 2 Timothy 2:10, dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Kahit na siya ay mahirapan, tuloy ang kanyang pangangaral. Ang masarap lang sa atin, mga kapatid, dito sa Pilipinas, hindi ka naman makukulong pag pinangaral mo si Kristo. Pero ito ang katotohanan. Tayo ay malaya sa pagkakakulong sa kasalanan dahil tayo ay nakay Kristo na. Pero marami ang nakakulong sa kasalanan dahil sa gawa ng kaaway. At kung hindi natin sila dadalhan ng salita ng Panginoon, ng balita ng kaligtasan, ng pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, mapapahamak sila. Maring iniisip natin, si Pablo yun. Big time siya kaya big time siyang, dapat siya mangaral na mangaral. Malaki atraso niya kay Lord. Tayo rin ay maraming atraso kay Lord. Anong unang-unang atraso natin kay Lord? Kahit makasalanan tayo, niligtas niya tayo. May utang tayo sa Panginoon. May utang na loob tayo. Kaya kung meron tayo, yung kaligtasan at pangakong tiyak na buhay na walang hanggan na meron tayo, i-share din natin sa iba. Huwag po tayong matakot sa rejection. Huwag po tayong madala kung makakasampung kaluluwa na ako, wala pang tumatanggap. Just keep on doing it. Just keep on evangelizing people. Kasi merong mga tao na nasa listahan ng ating mga kaibigan at ng ating circle of influence na inihahanda na ni Lord ang puso. To the point na kapag nadala natin sa kanila yung kaligtasan, tatanggapin nila. Huwag po tayong matakot. Of course, may sacrifice. You will sacrifice time, you will sacrifice resources, energy, emotion. So what? Namatay naman ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Talikuran natin yung ginagawa ng kaaway na ayaw nating ibalita sa iba. Ang kaligtasan dahil nahihiya tayo, hindi tayo magaling magsalita. Mamaya malalaman natin kung bakit.
Kaya nga mga kapatid, makikita natin na ang transformation po ni Pablo bilang isang terorista ay talagang kagulat-gulat. Kung meron tao sa ibabaw ng lupa na hindi mo tatanggapin sa church sa panahon ngayon, si Pablo na yun. Halimbawa, nakita mo si Pablo sa social media, nakita mo sa news. May isang tao, ang pangalan ay Pablo, na pumapatay ng mga Kristiyano. Tapos kakatok niya si Pablo, diyan sa salamin. May dala-dalang mga bala at baril. Tapos sasabihin niya, pwede ba akong mag-church dito? Anong gagawin mo malamang? Ay, baka hindi ka na magsalita, baka tumakbo ka na, baka lumundag ka na ron. Dahil lang iisipin mo, papatayin ka rin ni Pablo. At sa sobrang kasalanan niya, hindi siya karapat-dapat sa kaligtasan. Maaari natin siyang mahusgahan ng ganun. Pero nung nakita natin mga kapatid, yung mismong Panginoon natin na kanyang inuusig sa pamamagitan ng pag-uusig sa mga Kristiyano, siya mismo ang tumanggap kay Pablo. Noong tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo as our Lord and Savior, He invited us. Noong tinanggap natin siya, ang Panginoon ang personal na tumanggap sa atin. Siya ang personal na nagbigay sa atin ng kaligtasan, ng tiyak na kaligtasan. Imagine, napakabait ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit yung alagad ng demonyo noon na si Apostol Pablo bago maging apostol, tinanggap niya dahil sa kanyang awa. At maraming mga kaluluwa who are lesser evil than Paul, but nevertheless ay in danger of going to hell. Kailangan po natin silang puntahan at ibalita sa kanila ang kaligtasan. Ang pangalawang pagbabago po ni Pablo ay pamilyar sa atin dahil marami sa atin ang ganito. Makaka-identify tayo. Si Pablo rin po ay dating umaasa sa kanyang katalinuhan. Tama mga kapatid? At kung tutuusin ay meron siyang karapatan dahil ang kanyang biography ay napakaganda kung tutuusin. Pero hindi niya lahat dinala yon at ang ginawa niya mula sa dating pagiging matalino, nagpakamangmang si Apostol Pablo. Many of us will say, may hirapan ako mag-share ng salita ng Diyos kasi hindi ako matalino. And then comes Paul, na yung katalinuhan niya ay inabandon niya para ibalita ang salita ng kaligtasan. Tayo, hindi tayo kasing galing ni Pablo Kaya qualified tayo magdala ng salita Si Pablo, nung dinala niya ang salita ng Diyos at ang Panginoon sa mga Hudyo, iniwan niya lahat ng kanyang credential, maging yung katalinuhan niya. Tignan po natin ang sinasabi mga kapatid sa medyo mahaba ito. Unang Korinto, chapter 2, verse 1 to 5. Verses 1 to 5. Ang sabi po ganito. Nagsalita po si Apostol Pablo. Ang sabi niya, mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita. Karunungan, sabi ni Pablo. Sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Sabi niya, hindi ko kailangan ng intelligence dito. Hindi ko kailangan ng galing. Ang kailangan ko lang ay maipahayag yung katotohanan. Yun ang sabi niya. Pumunta ako riyan, sabi sa verse 3, na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. Ibig sabihin, from being a terrorist, talagang si Pablo ay nagbago na ng gusto. At sabi sa verse 4, at nang mangaral ko sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kung hindi sa kapangyarihan
ng Diyos. Magandang balita mga kapatid. Alam nyo, hindi po tayo nagtataas ng sarili nating bangko. Pero sa biyaya at awa ng Diyos, binless po tayo ng presensya ng banal na Espiritu dito sa ating church. Amen po, papalakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po kakaunti ang mga nandito ngayon nakaupo. Na noon ay pumasok dito sa church natin. Pero nung makapasok doon sa gate, bakit pa lamang ng hangdan, nararamdaman na nila yung banal na Espiritu. And they stayed. Yun ang kailangan ng mga tao, yung maipadama natin sa kanila ang Espiritu ng Diyos at maibalita natin sa kanila ang kaligtasan. Hindi sa galing ng salita natin. Hindi dahil sa prepared tayo. Hindi dahil sa ang dami kong alam na verse, kahit anong itanong mo sa akin, masasagot ko. Hindi yun ang magliligtas. Sinasabi mismo ni Apostol Pablo na hindi niya ginamit ang matatamis na salita o karunungan na batay sa karunungan ng tao. Kung hindi, umasa siya sa banal na Espiritu. At kung titignan natin, sino po ba ang ginagabayan ng banal na Espiritu? Yung hindi umaasa sa kanilang talino. At tandaan ko po yung hanggang ngayon, yung ating Pastor Cesar Patong sa Cagayan. Nung bago pa yung church, madalas kami mag-usap. Talaga naman ako po ay napapailing. Kasi kung minsan parang kausap po si Apostol Pablo eh. Nagbabalita lang siya sa mga nangyayari. Sabi ko, grabe yung mga linya ng salita na lumalabas sa kanya. Samantalang bagong Christian lang siya, karamihan sa atin, mas matatagal ng Kristiyano kaysa sa kanya eh. Pero pag kumilas yung banal na Espiritu, grabe talaga eh. Kaya ngayon, they are growing. Palakpakan po natin ng Panginoon, they are growing. Gusto po nga balita sa inyo, nung nagsisimula po yung church natin sa Cagayan, hindi po pinupuntahan ng mga kapitbahay kasi puro bata ang miyembro. Nagsimula kasi sila sa youth. Puro bata ang miyembro. 95% of their members, kabataan. Kasama pa yung batang maliliit. Ang adult, si Pastor Cesar, Pastora Lea, sila lang dalawa ang adult. Yung mga kamag-anak po ni Pastor Cesar nakapaligid sa chapel natin doon, but none of them are going to that church. Sabi nila, pambata lang yan. Cheap lang yung church na yan. And then as time went on, iba naman po ngayon ang sinasabi ng community around them. Ay, hindi ako papasok sa church na yan kasi pangmayaman yan. Alam niyo bakit? Ang dami na pong adult and many of their members may mga sasakyan. Yung kapatid ni Pastor Cesar na hindi naman mananampalataya dahil mga dekandado nga sila, nag-donate ng sasakyan sa church. It's a second-hand unit, pero dinonate niya. Tapos, yung sarili niya sasakyan, ginagamit niya rin para magsundo ng mga member na papasok sa church pag Sunday. Kasi po, sa probinsya, ang lalayo ng mga bahay eh. At ang yung mga miyembro, hindi yung mga nasa tabi nga, yung malayo. And they are about to begin a house church dahil meron po silang isang pamilya na napunta na napakalayo talaga. Sa Cagayan din, pero malayo. Ang problema nila, Pastor, paano namin dadalhin ito? Ang dami nito, kaya lang sobrang layo. E di magsimula na kayo ng church dun sa lugar na yon. Mag-start na kayo ng house church. So nagsisimula na po yung nanganak na yung TBC Cagayan natin doon sa barangay nila at meron ng panibagong sinisimulan. Pero nakakamangha po doon ay yung pagkilos talaga ng banal na Espiritu. Hindi po ako nag-exaggerate, mga kapatid. Alam nyo ba na ang tatay ni Pastor Cesar at nanay niya ay namatay na? Pero buhay po ngayon. Paano po nangyari yon?
Dahil sa panalangin ni Pastor Cesar, sa tulong ng Banal na Espiritu. Pinapanalangin niya yung tatay niya, sabi ng mga kapatid niya, Kuya, huwag ka na mag-pray, wala na si tatay. Wala nang hininga eh. Hindi, manalangin tayo, sabi ni Cesar. Huwag yung dalhin sa ospital, manalangin tayo. So pinag-pray niya yung tatay niya, malamig na eh. Nahawakan niya, malamig na eh. So pray. Tapos binuhat niya yung tatay niya, niyakap niya. Huminga, mga kapatid. That's the work of the Holy Spirit. At yung work na yan ng Holy Spirit, huwag niyo sabihin kay Apostol Pablo lang yun mangyayari. Si Pastor Cesar mismo, na kapatid natin, na bagong-bago sa pananampalataya, ay talagang tumikilo sa kanya yung Banal na Espiritu. So when we go out para magdala ng salita ng Diyos sa iba, huwag tayong maging rigid, maging casual lamang tayo, and let us rely on the Holy Spirit. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ko nahabaan, marami pang kwento eh, kung paano nangyari. Pero the point is, mga kapatid, pag umayo tayo, kikilos ang Banal na Espiritu. That is the point. So, si Apostol Pablo, mga kapatid, ay hindi ginamit ang sariling talino niya, sa halip ay umasa siya sa Banal na Espiritu. Tulad na sinasabi ko, hindi siya gumamit ng malalim na pananalita, hindi gumamit ng sarili o makasanlibutang karunungan, hindi rin gumamit ng matatamis na pananalita, hindi sariling lakas ng loob ang ginamit. Sabi nga ni Apostol Pablo, nang pumunta ako sa inyo dyan, ako ay nanginig at natatakot. Di ba? Natatakot ba kayong puntahan ng kaibigan ninyo para i-share ang salita ng Panginoon? Congratulations, para na kayo si Apostol Pablo niyan. Hindi ba? Hindi naman talaga komportable yun, pero gagawin natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Nangaral siya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi siya nangaral, hindi siya naging isang popular na apostol. Among the 12 apostles, siya talaga yung pinaka-popular eh. Pero hindi siya naging popular dahil matalino siya, dahil dati siyang abogado. Naging popular siya, tinapon niya yung pagka-abogado niya, tinapon niya yung talino niya. He is a good spokesman, magaling siya magsalita, tinapon niya rin yun. Magaling siya maghani ng salita, hindi niya ginamit lahat yun, pinag-aralan niya yun eh. Ang ginamit niya ay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At para sa kanya, meaningful yung malaman niya na isang tao ay tumanggap sa Panginoon because of the work of the Holy Spirit. Ganun po siya. Hindi siya umasal tulad ng sanlibutan, sa halip ay nagmistulang mangmang at ipinagmalaki ay ang Espiritong makapangyarihan na para sa sanlibutan ay kamangmangan. So tinapon niya lahat, kanyang credentials, yung pakinging hudyo niya, lahat, talino niya, galing niya, yung kanyang passion sa Jewish law, tinapon niya lahat yun. Umasa lamang siya sa Banal na Espiritu. Pangatlong pagbabago na mahalagang nangyari sa buhay ni Pablo, mga kapatid, ay yung dating mabangis na Pablo ay naging maamo. Sabi po sa 2 Corinthians 1:2, mayroong mga nagsasabi sa inyo na akong si Pablo ay matapang lamang sa sulat, pero maamo kapag harap-harapan. Nakikiusap ako sa inyo ng may kababaang loob tulad ni Kristo, na huwag sana ninyo akong piliting magpakita ng tapang pagdating ko riyan. What is the point? May nababalitaan si Apostol Pablo na may nangangaral ng iba sa iba-ibang churches na sinisira ang katuruan ng Biblia, nagagalit siya. Pero sabi ng mga, ay hindi, mabait lang naman si Pablo eh. Well, it's true. Talaga mabait siya. Pero, sabi nga niya, huwag niyo akong pilitin. Ibig sabihin, dati rin siya mabangis. Pero yon ay tinalikuran niya na. Gaano ba tayo kabangis ngayon? Gaano ba tayo kalupit ngayon? Alisin na natin yon. Katulad ni Apostol Pablo, ay ayawan natin ang pagiging mabalasik. At ayawan din natin ang dati nating karahasan. Kung tayo ay isang marahas na tao, history na yun. Ayaw din ni Apostol Pablo ng pilitan. Ang gusto niya ay pakiusapan. Ibig sabihin, sa kanyang pamumuhay ay nakikita ang pamumuhay ng isang Kristiyano on a daily basis. In personal life, in church, and in ministries.
Dati siyang mabalasik, naging mahinahon. Mababa ang loob. Ano ang sabi niya? Katulad ni Kristo. Tanungin natin ang sarili natin, tayo ba ay mga Kristiyano? Amen? Taas po ang kamay ng mga Kristiyano. Ayan. Yung iba nahihiya yata eh. Kung tayo mga Kristiyano, mga kapatid, tularan natin si Pablo. Mula sa pagiging terorista, naging ebanghelista. Mula sa pagiging matalino, ay nagpakamangmang para sa katotohanan. Na dating mabangis ay naging maamo. Magagawa rin natin ito, mga kapatid, sa tulong ng Diyos sa atin. May apply natin to sa ating sariling buhay. Alalahanin lamang natin na kahit ang pinakamatigas at pinakamalupit na puso ay kayang baguhin ng Panginoon. So ano ba yun dapat baguhin sa'yo? Isuko natin sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Palapakan po natin siya.